Nasaan si Ronel? Ay, wala. Wala si Ronel. Kanina ko pa pinapahanap, Jomar, yung tagas nito. Hindi namin makita kasi ito nag-overheat. Ngayon, nakailang lagay na ng tubig. Yan, kakaunti na naman, oh. Hindi ko malaman kung saan tumatagas to. Sige, lagyan mo nga ulit ng tubig. Jun, ikaw nga mag-start. Tignan natin kung ano. May bulwak to. Nag-overheat po kasi to. Ngayon, pumalya na. Pero may start pa, pero palyado na. Hahanapin natin kung saan pumupunta nga yung tubig. Teka, ha? Sige. Ubus na naman, eh. Kalalagay lang dyan, di ba? Sige nga, Jun, start mo nga. Sige. Ala, ayaw na. Ay, wag na. Eh, may bulwak talaga, oh. Teka, baka na-damage na makina nito. Oh, eto nga, oh. Basang-basa ng tubig yung tambucho, oh. Dito ka, lipat ka dito, lipat. Oh. So, dito na pupunta yung tubig. Kaya pala nawawala. Tapos ngayon, ayaw nang umistart. Naibaba na yung cylinder head. Grabe. Ang inabot ng ano nito. Overheat nito. Talagang nawasak yung gasket, eh, oh. Yan nyo. Sa 4. 4, sir. 4. 4. Ito, tingnan nyo mga kapatid, oh. Dito yan, eh, oh. Oh. Ito yung cylinder head. Ito yung na-damage. Portion na to dito, oh. Jomar, no? Oh, sir. Ito. Halika dito, Jomar. Ito yung portion na to. Ito. Laki ng tama, oh. Oh. Tapos barado na yung mga Yung daanan ng ano, ng tubig. Ito po. Oh. Ano? Di ba? Saka ito, kitang-kita. Kaya pala reklamo nung may-ari nito, palyado. Kasi yung isang cylinder, hindi na talaga gumagana. Tingnan mo naman, oh. Puro na tubig. Puro tubig na to, eh. Saka nga nakita natin doon sa tambucho, lumalabas yung tubig. Okay. Kaya pala hindi natin makita yung leak. Kasi Dito, walang leak dito. Nauubos yung tubig kasi binobomba dito. nadaan sa... Papunta sa exhaust. No? Sa exhaust. Dito, papunta dito yung tubig, no? Pagbukas ito, pasok yung tubig doon. Oh, grabe. Kaya pagka na-overheat, mga kapatid, ipa-check up nyo after nyo ma-overheat. Lalo na kung grabe talaga at parang naramdaman nyo na may pagbabago yung andar ng makina nyo, ipa-check up nyo na. Katulad nito, buti na lang naagapan pa kasi matigas ang ulo ng may-ari nito, eh. Ha? Biro mo, libre na yung paggawa niya, ayaw pandalin dito. Matigas ulo ng may-ari nito, kapatid ng may-ari nito, eh. Kaso lumaki ngayon ang problema. Ngayon, hindi ba na-damage, Jomar, yung liner? Kasi pinaandar pa niya to, eh. Maganda sana makita natin yung cylinder kasi ito yung napasukan ng tubig. Pati itong isang to. Ayan. Pwede mo bang ibaba? Ikot mo. Tapos i-check mo kung may gas-gas yung cylinder, yung wall. Ayun. Tignan mo nga. Upuan mo na nga doon. Ha? Abutin mo na nga. Kasi kung may gas-gas yan, magpapa-sleeve tayo. Nako. Ako talo na naman ako nito pag nagpa-sleeve. Si Dudes, no, ang kapatid ko. Dalawa na lang kaming magkapatid na lalaki. Wala na si Romel, wala na si Reden. Kaya mahal na mahal ko yung kapatid ko na. Spoiled yan, eh. Pero mas gwapo ako sa kanya, kapatid. Ay, ito ba siya? Okay. Kanina? O, tingnan mo naman. Nasiraan ng sasakyan. Abay, kinuha na ngayon yung BIOS, yun munang ginamit niya. Ganyan ako magmahal ng kapatid. Ano? Pagbigyan na natin, kaunti na lang yung panahon natin dito sa mundo. Ano, may tama ba? Wala, sir. Wala naman. Maayos. Oy, salamat sa Diyos. Kasi kung nagkataon, ako na naman madidisgrasya dyan. So, palit tayo ng gasket. Ito, palit tayo ng gasket. At, pare-repaste natin to. Ha? Mukha namang Jomar, mukhang hindi pa masyadong nare-repaste to, oh. Kapal pa. Oh. Oh, No, tingnan mo dito, oh. Maganda pa, oh. lalim pa. Malalim pa. So ito, pwede pa itong ma-repaste. Yung mga tornilyo, katulad nung ginawa natin nung nakaraan na loose thread na yung mga tornilyo dito, okay pa naman dito? Oh, sir. Okay pa lahat? Oo. So ayan. Maganda pa. Maganda pa. So linisin na lang natin ang todo to. Yan nyo to, oh. Grabe, oh. Yung langis sa tubig, naghalo, oh. Oh, tingnan nyo nangyari. Ayan. Kaya talagang pagka kayo nag-overheat na medyo matindi,
dalhin nyo na yan sa shop, ipacheck nyo na kagad sa mga mekaniko. Madali namang matrace yan kung malaki ang naging problema. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga may planong bumili ng sasakyan, mapa-kotse, mapa-SUV, AUV, or mga katulad nitong mga van na ganito, itong high ace, baka mamaya magoyo na naman kayo nung mga nagbebenta, yung mga nagba-buy and sell. Ngayon, meron akong isang kaibigan na nandiyan po sa ibang bansa ang nakiusap sa akin na baka daw pwede kong i-check itong high ace po na ito kung maayos pa raw po ba ang makina nito, maayos pa ang pangilalim, pati yung overall na kalagayan po nitong sasakyan na ito. Ngayon mga kapatid, itong sasakyan na ito, napakalaki na po ng tinakbo nito. Dahil ito po, aminado naman yung may-ari na bibilhan ng ating kaibigan na ito po ay ginamit na pampasada. Pero wala kang ang makikitang UB Express. Pero wala hindi siya UB Express. No? At hindi rin naman siya nagkaroon ng plakang yung pang public utility. Hindi siya. So malamang ito yung mga pinagkokolorum, yung binabiyahe ng malayuan. Kasi bakit ko nasabi yun? Mga kapatid, ang tinakbo niya, ito, sa ating odometer check, ay ang kagandahan ng ating bagong scanner. Ayan, odometer check, kita po, Okay, ang tinakbo niya, 253,808. Napakalaki na po ng tinakbong kilometro or milyahe. 253,000 kung ito ay ibabase natin doon sa taon na ginamit, ay umabot na po ito ng 25 years. Kasi nga po, 10,000 per year. Yung ating average na konsumo, 10,000 kilometers per year. Ito, 253,000, so mga 25 years na to kung tutuusin. Pero ito pong modelo nito ay 2016 pa lang. So, ibig sabihin, ito po ay 10 years pa lang itong unit na to, pero tumakbo na ng 253,000. Ngayon, ang may-ari po nito ay kamag-anak din naman nung bibili. Kaya itong sasakyan na ipakiusap na dalhin kay Autorans para ma-check up. Marami po kaming nakita ng problema dito. Yung kanyang mga suspension arms ay talagang may problema na. Palitin yung upper arm suspension, palitin yung lower arm suspensions, pero yung kanyang shock absorber sa harap, okay pa. Pero yung shock absorber sa likod, sira na rin po lahat. Pero siyempre, kung bibilin mo to, mas makakabuti na papalitan mo talaga yung mga linkage nung suspensions po nito. Kasi, patindi na yung tinakbo niya, 253,000. Ngayon, pag-check ko naman, pag-scan ko doon sa systems nito, sa OBD, wala akong nakitang problema. Hindi rin naman siya mausok at hindi rin naman po maingay yung kanyang makina. Kaya lumalabas mga kapatid, ang talo niya lamang dito ay itong malaking milyahe na tinakbo. Tingnan nyo ngayon yung kanyang body. Tingnan mga kapatid. Kayo na nga po, tulungan nyo nga po yung may-ari nito. Kung ito po ay pasok, high ace na commuter, no? Ayan po, ang kanyang itsura. May mga tama na rin na ayusin tulad nito. May guhit siya, medyo malalim, aayusin ang pintura nito. Medyo maganit yung yung pintuan. Matigas. Okay, mga kapatid, kumuha na ako ng flashlight para maipakita sa inyo yung kondisyon ng loob nito, upholstery nito. Ayan, tulad niyan, no? At syempre, pagka ganitong mga ipinambiyahe, iba talaga yung amoy. Dito pa lang, hindi na ganun kaganda yung smell niya, no? Kasi nga, pinambiyahe. Tapos yan, hanggang dito sa loob, pakita mo. Okay. Ito, hindi ito original. Kasi itong mga commuter, talagang wala itong mga headrest. Hindi katulad nung ibinenta ko na Grandia ko, may headrest yun. Ito, wala itong mga headrest na katulad ito, inilagay lamang po ito. Ayan. Tapos, pati yung mga sidings niyan, hindi ganun kaganda katulad nung sa mga Grandia. Ano po? Tapos itong aircon nito, dinagdag na lang to. Hindi po ito original. Ito medyo hindi okay yung pagkakagawa nito. Hindi ko alam kung kung nakakabit. Tingnan nga natin. Kasi wala akong makitang tubo. Wala. Blower lang to. Okay? Wala siyang tubo ng refrigerant. Wala. So, ito, blower lang. So, yun pa rin talaga yung pinaka-aircon niya. At ito, blower lang to para umabot yung hangin doon. Okay. So, yung pagiging dual niya, dito na po yun.
saka yun doon sa harap. Yun, akala ko, triple evaporator. At nung itinest drive nga ito ni Weng, ito po ay halos walang aircon. Mahina po ang aircon nito. Yung gagastusin po nung bibili nito, sa aayusin natin, sa i-repair natin, dapat hanggat maaari, maibawas doon sa presyo po nito. Okay. Ba? Ito, may tama dito. So, ayan. Okay. Ang presyo nito, mga kapatid, ay 600,000 pesos. Tinignan ko po sa Google, ang presyuhan ng mga ganitong Hi-Ace na 2016, ang sabi po dito, a used 2016 Toyota Hi-Ace commuter in the Philippines generally costs between 400 and 800,000 pesos depending on the mileage, vehicle condition, and location. When it was brand new, in 2016, its retail price was around 1.3 million. Ang bago po pala nito, nung 2016 ay 1.3 million. Ngayon, ang sabi po dito sa Google, ang presyohan daw po ng 2016 na Hi-Ace, kapag ka naluluma ng katulad nito, ay ibinabase daw po doon sa mileage, doon sa tinakbo niya. At ang presyo daw po ay nagre-range from 400,000 to 800,000 pesos. Ito, ang gusto ng may-ari nito ay ibenta to ng 600,000 pesos doon sa kaibigan ko po. Kaya lang, medyo maraming ipapaayos at napakataas na po ng milyahe nito. 253,000 kilometers na po ang tinakbo. Kung ako po ang tatanungin ngayon, nang bibili po nito, ang masasabi ko po, ay tawaran niya ng 400,000 pesos at kung may masisira man at yung mga papalitan dito, pati yung interior, yung upholstery niyan, ay aabot din ang gastos niya rito ng mga 100,000 pesos. Kasi sigurado, ang upholstery nito, baka umubos siya ng 50,000 sa mga gumagawa ng mga upholstery. E paano pa yung aircon? Sira ang aircon. Paano pa yung pangilalim ng mga suspension parts? So mga around sabihin mong mga ubos ka ng 30,000 pesos sa aircon at doon sa suspension parts, ade 80,000 na yon. E paano kung magkaroon pa ng problema yung engine? Iyan ang magiging issue kapag ang bibilin mong sasakyan ay tumakbo na ng ganong kalaki, na ganong kahabang milyahe. 253,808 kilometers. Okay, mga kapatid, i-try natin i-start tong engine ito. Okay naman, one click naman siya. At buksan natin tong hood. Ayan, yun. Natin. May tukod dyan dito. Okay. Maganda pa yung andar niya. At dahil sa mas malaki kasi ang makina nitong mga GD engines na to, kaya ito talagang nung lumabas tong mga makina nitong Hi-Ace na to, talagang may mga intercooler na. Yung mga lumang Hi-Ace na commuter at pati yung Grandia, yung ibinenta ko, walang intercooler yon, pero ito may intercooler na to. At ang isa pang maganda dito, mga kapatid, ito, meron na siyang mushroom. Ibig sabihin, yung air cleaner nito ay hindi na doon sa ilalim. Kasi itong mga Hi-Ace, ang air cleaner nila nandito sa portion na to, sa ilalim dyan. Kaya pag inilusong yan sa baha, nakakahigop ng tubig yan, nako talagang kumakatok yung makina, bumabaluktot yung connecting rod. Kaya ang ginawa nila dito, ayan, kinonvert na, naka-mushroom na siya na air cleaner. No, ito na po yung pinakaano niya, air cleaner niya. Wala na to nung pinapalitan natin na filter element. Wala na po yun. Ito na mismo. Medyo dumihin nga lang din to dahil hindi naman niya kayang kontrahin talaga yung mga alikabok na papasok. Kaya dapat talaga ito, mini-maintain din palagi, nililinis para hindi naman ma-damage yung turbo. Kasi yun ang delikado dito. Okay. Yan, ito naman po yung kondisyon nung likurang bahagi itong Hi-Ace po na to. Kadalasan, dito nagkakaroon ng problema, kinakalawang. Okay. Kung halika dito, Kuya Jaime, tignan mo. Akala ko yung dual aircon niya, kasama to. Ito pala, blower lang yan para makarating yung hangin dito sa likod. Okay, sara na natin to. Ayaw. Isa pa. Ayun. Mga kapatid, para sa presyong 600,000, kung ako ang bibili nito, medyo mataas yun. Kasi nga, 230,000 na tinakbo nito.
pwedeng may mga umusbong or maging sira pa ito sa mga darating na panahon. Pero doon sa mga nakita kong problema niya na immediate na kailangan gawin, kasama yung upholstery, kasama yung pintura, kung talagang ito ay aariin nung kaibigan ko na nasa US na maselan talaga sa sasakyan yon, malamang gumastos siya ng another 150,000 po dito para talagang pagandahin niya, pati yung loob. So far, yung engine niya maayos, walang blow-by, hindi mausok, maganda yung power niya, mabilis. Yun ang isa sa tingin ko na panlaban dito sa unit po na ito. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Lagi po kayong manonood ng aking mga vlogs at marami po kayong mapupulot na mga diskarte at techniques. At yung mga rekomendasyon nga po natin kapag kayo ay nagkakaroon ng problema kung ano yung mga dapat gawin. Katulad nitong Toyota Revo ng kapatid ko, ayan, na-overheat na siya. Nung isang araw, ginamit-gamit pa niya, lalo tuloy lumaki ang problema. Mabuti na lamang at hindi tinamaan yung piston ring at saka yung pinaka-cylinder wall. No? Kaya ito, magta-top overhaul lamang po tayo. Mga kapatid, wag niyo pong kakalimutan yung ating insurance, CTPL at comprehensive insurance ng Bethel. Kapag po kayo ay malapit ng magparehistro, kumuha na po kayo sa amin dito ng CTPL. At kung gusto niyo naman pong makamura sa susunod na comprehensive insurance nyo, tumawag na po kayo sa numerong naka-post po dito sa aking vlog at makakausap nyo po si Al. At wag nyo rin po kakalimutan, ito pong paninda namin dito. Ayan, pasensya na po kayo dun sa modelo namin. Ayan, yung modelo ko, yung aking ex-girlfriend. Huwag ka magtago. Ayan, magkano ba itong t-shirt na to? 650. 650. Ito rin, ganun din. 650 rin. Ano ba yung mga sizes? Marami, halos lahat meron tayo. Kahit triple X, meron ba to? Aba, matindi, may triple X. Malaki sizes nito. Malaki ang size niya. Ngayon, ito namang sombrero, 350. No? Paano ba makaka-avail ng may discount to? Kailangan malaki yung ipinagawa nila. Marami. Depende. O, kakakausapin nyo na lamang po siya pag nagbabayad na po kayo. Ito po yung aming Autorans polo shirt. Masarap isuot po ito. Hindi siya ganun kainit. Mas mainit pa nga itong suot ko ngayon eh. Pero pag suot ko itong dalawang polo shirt na to, ang sarap mong ipantrabaho. Ayan po mga kapatid. Ito po yung ex-girlfriend ko. Mamaya magluluto pa po yan ng masarap na ulam. At maglalaba at mamamalansya pa po yan. Talagang ako po, pinagsisilbihan niya ng husto. Minamanicure, pedicure pa po ako niyan. Ako po kasi ang siga talaga sa aming bahay. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.